Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Isa sa mga kinagawian ng mga Pilipino ay ang pagsimba. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging relihiyoso. Sa amang dako ng Pilipinas, makikita natin ang iba't ibang simbahan na nagpapatunay na tayong mga Pilipino ay may pananalig sa may poong may kapal. Isang mahalagang petsa sa kasaysayan ng relihiyong Kristyanismo sa Pilipinas ang huling araw ng Marso, March 31. Dahil noong March 31 taong 1521, sa araw na ito ginawa o isinagawa ang kauna-unahang pagsambang Kristiyano sa ating bansa. Ang unang banal na misa at ang unang pagpapakilala ng relihiyong Kristyanismo sa Pilipinas, bago pa man ito ay nagkaroon na ng magandang relasyon ang dalawang panig, ang mga Espanyol at ang mga katutubo ng Limasawa. Sa bisa na sanduguan ni Fernando Magallanes at Raha Colombo noong ika-29 ng Marso sa tabi ng dalampasigan ng isla ng Limasawa. Sa kasalukuyan ng lalawigan ng Southern Leyte, dito sinagawa ang seremonya ng unang misa ng kasaysayan na dinaluhan ni Fernando Magallanes at tinatayang 5 mga tauhan niya. Kasama na rin dito si Antonio Pigafetta. Dinaluhan din ito ni Raha Colombo at Siago at ilan pang katutubo sa isla ng Limasawa na nais makita ang itinuturing nilang banyagang ritual na pagsamba. Nataon din sa linggo ng pagkabuhay ang nangyaring misa sa Limasawa at isinagawa na ang unang seremonya ng misa sa may dalampasigan ng Limasawa sa pangunguna ni Padre Pedro Valderrama, ang nag-iisang nakaligtas na pare sa execution ni Magallanes. Masugid na mga sinubaybayan ng mga katutubo ang nasaksi banyagang ritual. Matapos ang simpleng misa ay sinagawa naman ang pagpapatayo ng kahoy na krus sa ibabaw ng burol sa isla, na dinaluhan naman ni Valderrama, Magallanes, Pigafetta at Raha Colombo at Siago. Ayon kay Pigafetta, ay dinasal nila ng sabay-sabay at paulit-ulit ang Pater Noster o ang Ama Namin at ang Ave Maria o ang Aba Ginoong Maria, at nakisabay rin Raha Colombo at Siago. Sa pangyayaring ito, isinilang ang relihiyong Kristyanismo sa ating bansa na siyang naging bahagi ng ating pambansang kamalayan at kultura sa darating na henerasyon. Simula pa lamang noong 1972, kinikilala na ng pamahalaang Kastila na ang Limasawa o ang Islang Limasawa na kung saan sinagawa ng misa sa bansa. Ito ay batay na rin at sinuportahan ng mga pagtatala ni Pigafetta sa kanyang journal. Katunayan, isinabatas pa ang Republic Act No. 2733 noong ika-19 ng Hunyo o taong 1960 na kinikilala ang isla ng Limasawa bilang lugar ng ginanapan ng unang misa. Nagpagawa pa si dating unang Gina Imelda Marcos ng shrine sa tuktok ng burol na natatanaw ang Barangay Magallanes sa naturang isla. Ang Shrine of the First Holy Mass noong 1984 ay ginastusan pa ng milyong-milyong piso. Ayon kay Francisco Albo na nakasama ni Pigafetta sa paglalakbay, na siyang nagbigay ng patunay na ang unang misa ay naganap sa Limasawa. Ayon kay Albo, mula sa burol ay tanaw ang 3 mga isla sa kanluran at timog-kanlurang bahagi na tumutugma sa paglalarawan ngayon sa katimugang bahagi ng Limasawa. Hindi katulad sa bandang butuan na isang isla lamang ang natatanaw. Namagitan na ang National Historical Commission of the Philippines sa issue at makalipas ang ilang taon ay formal nang idineklara noong nakaraang taon ng National Historical Commission of the Philippines na sa Limasawa nangyari ang unang misa sa bansa. Ito ay bilang paghahanda na rin sa quincentenary sa anibersaryo ng pagsilang ng Kristyanismo sa ating bansa at ng pagdating ni Magallanes sa ating bansa. Ang Cavite Mutiny ay isang makasaysayang nangyari noong unang panahon.
Ang Cavite Mutiny noong 1872 ay siyang naging daan upang magkaroon ng Philippine Revolution noong 1896. Ang Cavite Mutiny ay isang pag-aalsa noong 1872 na umabot sa 200 Pilipinong sundalo at obrero sa arsenal ng Cavite. Kapag sinabing arsenal, ito ay paggawaan ng mga armas, kanyon at bala ng mga Espanyol. Madaling nasugpo ng pamahalaang kolonyal ang pag-aaklas, ngunit naging makabulan ito sa reforma ng pamahalaan. Ang pag-aalsa ang ginamit na batayan upang isakdal at bitayin ng 3 paring Pilipino. Sa Cavite Mutiny ay nakilala ang 3 pari ng martir at nabuo ang Gomburza o pinagsama ng mga paring ito. Sila ang mga sinabing mastermind sa Cavite Mutiny. Ang unang pari ng martir na si Father Mariano Gomez, siya ay isa sa pinakamatandang arsobispo sa Vicar, Cavite. Siya ay makabayan at tinanggap ang kanyang pagpaslang bilang parusa nang walang takot sa paniniwalang ito ay saksi sa kanyang pagiging isang tunay na Filipino. Ang pangalawang pari ng martir naman ay si Father Jose Burgos, ipinanganak sa Pilipinas at isang parish priest sa Manila Cathedral. Nakilala siyang malapit sa Liberal Governor General de la Torre. Ang huling pari naman ay si Father Jacinto Zamora, isa ring Kastilan na ipinanganak sa Pilipinas. Siya ay parish priest sa Marikina at kilala bilang hindi palakaibigan at hindi kinikilalang hindi magandang pamamalakad ng mga Kastila. Pinaniniwalaan na nag-ugat ang pag-aalsa sa pagpapataw ni Gobernador General Rafael D. Izquierdo na personal na buwis sa mga kawal at mga manggagawa. Samantalang, dati na rin silang hindi saklaw nito. Isinaad ng buwis ang pagbabayad ng salapi at pagbibigay ng puloy serbisyo o sa pilitang pagtatrabaho. Nang natanggap ng mga manggagawa ang kanilang sahod, binawasan na ito ng buwis. Sa pamumuno ni Fernando Lamadrid, isang mistisong sarhento, nag-alsa sila noong Enero 20, 1872. Nakubkob nila ang Pwersa San Felipe at pinaslang 11 Espanyol na opisyal. Inaakala ng mga nag-aklas na sasamahan sila ng mga sundalo sa Maynila, hudyat na dapat na simulan ang labanan nang may marinig silang putok mula sa Intramuros. Sa kasamaang palad, ang hudyat ng kanilang narinig at sinunod ang isa lamang sa pagpapaputok para sa pagdiriwang sa pista ng Birhen ng Loreto, ang patron ng Sampaloc. Sa pangambang simulang ito ng mas malawakang revolusyon, isang pulutong ng mga sundalo sa pamumuno ni General Felipe Genoves ang lumusob sa muog ng San Felipe. Sumuko ang mga nag-aklas kabilang sina Madrid at pinaputukan sila sa utos ni Genoves. Sa ika-17 ng Pebrero taong 1872, ang 3 paring ito ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote o unti-unting pagsasakal sa leeg ng isa sa mga hinatulan hanggat sa maulagutan siya ng hininga. Sa pag-aakala sa kamatayan ng 3 paring martir ang siyang magpapatahimik sa init ng himagsikan, ngunit kabaliktaran nito ang nangyari. Sa taong 1876 nangyari ang revolusyon sa Pilipinas at ang sigaw ng mga Pilipinong mandirigma ay ang hustisya para sa 3 paring martir. ¡Apunte! ¡Consumatum est! Ngunit bago tayo pumunta at magtungo sa mismong aralin, atin munang alamin kung ano nga bang Rizal Retraction.
Ang Rizal Retraction ay isang issue kung saan sinasabing si Rizal ay tumalikod sa kanyang pagiging mason at muling nagbalik sa pagiging isang Katoliko. Para sa kaalaman ng marami, ang Masoneria ay isang pandaigdig na kapatiran ng mga taong may malayong kaisipan. Sinasabing mayroong malaking hidwaan na Simbahang Katoliko at Masoneria, sapagkat itinuturing na erehe ang sinumang sumapi sa Masoneria. Ngunit ngayon pa man, tinanggap ng Masoneria ang kahit anong pamang relihiyon. Si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at noong ika-29 ng Disyembre 1896, sinasabing nagtagumpay ang mga pari sa kanilang pagpilit kay Rizal upang magbalik loob sa Katolismo bago pa man ito hatulan ng kamatayan noong ika-30 ng parehong buwan. Matapos lumabas ang ilang pahayag, nagkaroon ng iba't ibang opinyon at analisis kung totoo nga ba na tumalikod si Rizal sa pagiging mason o ito lamang ay palabas ng simbahan. Simula tayo kay Rafael Palma na dating presidente ng Universidad ng Maynila at isang prominenteng mason. Siya ay hindi naniniwala sapagkat taliwas sa sinabi ng mga pari sa kung ano at sino si Rizal. Iginiit niya na ang retraction at ang mismo retraction documents ni Rizal ay pineke lamang, naglahad ito ng ilang mga katanungan. Kabilang narito ay ang una kung bakit hindi man lang sinabi sa kanyang inang kanyang pagbabalik loob na tiyak na ikakatuwa nito. Pangalawa, bakit hindi iniligtas ng mga pari si Rizal gayon namang naglahad na ito ng pagtalikod. Ikatlo, ang kanyang katawan na hindi ibinigay sa kanyang pamilya nung ito ay namatay. Ika-apat, bakit hindi binigyang minisahan ng katawan ni Rizal. Kalima, bakit hindi maibigay ng simbahan ang hiling ng pamilya na retraction documents? Ika-anim, bakit hindi maipakita at maibigay ang dokumentong nagpapatunay na kasal si Rizal at Bracken? Bakit kailangan na ito muna ay umabot ng 30 taon bago maipakita? At ang panghuli, bakit nagkaroon ng sulat kamay na iba sa bersyong una na ilabas na Ritana? At bakit ito tungkol sa buhay niya at hindi sa kanyang mga huling sandali? Sumunod ay si Austin Coates. Ayon sa kanya, ang mga pari lamang ang may gusto ng retraction. Question niya rin ang pahayag ni Balaguer na walang oras si Rizal upang magsulat at hindi man lang daw nabanggit ang tulang Mi Ultimo Dios na oras sa susulat. Kung naisulat niya ang Mi Ultimo Dios, ibig sabihin ay may panahon pa siya upang magsulat. May iba pang mga persona na nagdabas ng kanilang opinyon tungkol sa nasabing issue. Katulad nila Manuel Garcia na nagsabing nakita niya ang retraction letter ni Rizal noong 1935 at ni Professor Audie Bier na isang anthropologist at handwriting expert na naniniwalang walang pineke sa lumabas na sulat at perma ni Rizal sa retraction papers. Ika-23 ng Agosto sa taong 1896, naganap ang hindi makakalimutang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na kung saan nagtipon-tipon ang hindi bababa sa higit na 500,000 ng katipunan upang punitin ang kani-kanilang sedula sa pamumuno ni Supremo Andres Bonifacio. Jet nito ang pagpapatunay na kanilang tuluyan sa pagtiwalag sa ilalim ng pamahalaang Espanya at pagsimula ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Ngunit paano nga ba humantong sa ganitong pangyayari? Ito ang sigaw sa Pugad Lawin. Ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan at KKK ay isang lihim na samahan na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio na may layuning palayain sa bansa sa ilalim ng mga pananakop ng pamahalaang Espanyol. Sa pagtatag ng La Liga Filipina, binuo ni Dr. Jose Rizal noong 3 ng Hulyo taong 1892. Si Andres Bonifacio ay naging bahagi ng kilusang propagandang ito. Ang La Liga Filipina ay binuo ng mga uri ng intelektual o mga ilustrado na nagtataguyod ng mga mapayapang reforma. Ang paghahadlang ng rehimeng Espanyol na La Liga Filipina ang nagpapatunay na si Andres Bonifacio na walang saysay sa mapayapa reforma sa ilalim ng pamahalaang Espanya.
Kaya nung nahuli si Dr. Jose Rizal, bumuo si Andres Bonifacio kasama pa ang dalawang pinuno na si Deodato Arellano at Roman Basa na isang lihim na samahan upang palayain ang Pilipinas mula sa mga pang-aalipin ng Kastila sa ika-7 ng Hulyo sa taong 1892. At ito na nga ang KKK. At dahil sa isang pagiging lihim na samahan, isinasailalim ang mga kasapi nito sa lubusang paglihim at inaasahan sila na tumalimas ang mga patakarang ipinapairal ng samahan. Mga nais sumapi sa samang ito ay pinabadaan muna sa seremonya upang mag-iisang ganap na miyembro. Ang una, ang mga kalalakiang Pilipino lamang ang tinatanggap, ngunit noong lumaon ay nagpasapi na rin sila ng mga kababaihan. Maging ang asawa ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus o mas kilala sa tawag na Oryang ay naging kasapi na rin ng Katipunan. Tinalaga siya bilang tagapagtago ng mga dokumento. Ngunit ang lihim ng grupo na ito ay nagbunyag na umamin na isang kasapi ng Katipunan na si Teodoro Patino. Siya ay nainggit kay Apolonio de la Cruz dahil sa pagtaas ng kanyang sweldo na nadagdagan ng 2 piso isang printahan ng dyaryo. At dahil sa kainggitan ni Teodoro Patino ay ibinunyag niya ang lihim na samahan na binuo ni Andres Bonifacio sa kabisera. Nagsumbong siya sa kanyang ate at sinabing siya ay bahagi ng isang lihim ng kilusan. Pinayuhan siya na mangumpisa kay Padre Mariano Ing at sabihin ng anumang nalalaman tungkol sa lihim na samahan na binuo sa bayan. Isang liham ang dala ni Teniente Manuel Sitiar sa gobyernong sibil upang ipaabot ang kanilang nalalaman sa lihim na samahan na binuo sa bayan. Nakasaad sa liham na ito ang brutal na pang-aalipin ng mga pamalang Kastila sa mga Pilipino sa Pilipinas. At sinabi niya rin na nakalikom ang grupo ng sapat na salapi upang matustusan ang mga armas na kanilang gagamitin sa pagkaklas. At dahil rito, tuluyan na nga itong nabunyag at nakarating sa pamalaang Kastila. Resulta nito ang pagkulong, pagpatay sa mga ibang miyembro ng mga Katipunan. Ang kaganapang ito ay nakarating sa Supremo, Andres Bonifacio, at dahil rito, inutusan niya ang mga ibang pinuno ng samahan upang dumalo sa isang pagtitipon na gaganapin sa Balintawak. At nang dahil dito ay pag-uusapan nila kung paano sisimulan ang revolusyon laban sa pamalaang Kastila. Ika-19 ng Agosto, nilakbay ni Andres Bonifacio at ang kapatid nito na si Procopio Bonifacio at iba pang mga pinuno ng Katipunan na si Emilio Jacinto, Teodorio Plata at si Alfredo Disario ang Balintawak. 20 ng Agosto, sumapi na rin ang Katipunan sa pamumuno ni Pio Valenzuela at na matapos ang pagtitipon na may daang Katipunero. Ika-21, nilakbay nila muli ang bayan ng Kangkong at dito ay nagpahinga sila sa bahay ni Apolonio Samson. Hapon ng ika-22 ng Agosto, ibinaktas naman nila ang Pugad Lawi. Ika-23 ng Agosto, nang marating nila ang tahanan na tinuring binainan ng Katipunan na si Melchora Aquino. At dito sa bakuran na bahay ni Melchora Aquino sa pangunguna ni Supremo Andres Bonifacio na buong tapang at walang takot na pinunit sa 500 miyembro ng kasapi ang Katipunan ng kanilang sidula ng sabay-sabay. At sa puntong ito, isinigaw naman ng mga Katipunero ang mabuhay ang kalayaan. Nangangahulugan sa pagpunit ng sedula ay ang pagkalas ng mga Pilipino sa gobyerno ng Kastila at ng Katipunan ng unang naging gobyerno ng Pilipinas. Kaya nabansagan si Andres Bonifacio bilang unang pangulo. At sa gabi ng ika-19 ng Agosto ay sinimulan na ang revolusyon sa labanang ito. Susulong nila ang kanilang buhay sa panganib laban sa mga Kastila. At layunin nila na tapusin ang 300 pananakop ng Espanya. At dito na nga nagsimula ang Rebolusyong Pilipino laban sa pamalaang Espanya. Nagpapatunay ito na minsan na tayong ipinagtanggol ng ating unang henerasyon at ating pinuno upang makamit ang kalayaan ng Pilipinas at tapusin ng hihigit na 333 pang-aalipin ng mga banyagan ng mga dayuhan sa ating bansa.